Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa lahat po ng naabot ng gawain ito. Purihin ng Panginoon at pinagkalooban niya tayo muli ng isang panibagong umaga, panibagong pagkakataon. Nasa pamamagitan po ng live stream, Panginoon, ay maaari pa rin tayong sama-samang magpuri, umawit, at palakasin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy nga po namin inaanyayahan kayo sa oras na to. Ibigay natin sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Buksan mo nga po ang aming mga puso, Panginoon. Touch every heart and soul, Lord God. Remind your people, Panginoon, sa umagang ito, that your grace is sufficient for us, Lord. Your power is made perfect in our weaknesses, Lord God. Let the power of Christ rest on us. Hallelujah. You are always enough, Lord. Ikaw ang lahat-lahat para sa aming Panginoon. Remind us, Lord. Remind us, Lord, that we cannot do anything, Lord God. We are nothing, Lord, without you. Yes, God.
sapat para sa bawat isa sa amin. Kaya ano po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka namin pupurihan, patuloy ka namin pasalamatan, O Lord, you deserve all the highest praises, glory, and honor, Panginoon. Maraming salamat. Continue to fill us, Lord, sa mga susunod pang mga oras. Punihin mo kami ng inyong masaganang kabag, Panginoon, ang mga salita po, Lord, na aming maririnig sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Patuloy kami makasumbong ng kaaliwan at ng kagalakan, Panginoon. Maraming salamat for truly, O Lord Jesus, that in your presence there is fullness of joy, there is fullness of peace. Lord, we thank you, God. We thank you, Father. Sa umagang ito, purihin ka, pasalamatan ka. Aming patuloy na itinataas, papuring pasasalamat ay para sa iyo lamang po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. You have heard the song of thy children before your Father, which entitled, If I Have You, we have everything, but without you, we are nothing. Father, indeed, today, this very moment of time, we truly adore that wonderful name, Jesus, the name that is higher than any name. We exalt your name, Father, because you are worthy to be exalted. You are worthy to be praised and magnified. Lord, kung mamasdan po namin ang iyong mga nilikha, sapat na kami maging masaya. Ang langit at lupa, sa pamamagitan mo ay nalikha. At doon mo inilagay ang tao at binigyan mo ng hininga at tinawag mong buhay na kaluluwa or a living soul. Ano pa sa araw na ito, Panginoong Diyos, ang nais po namin sabihin sa iyo? Yung buhay at hininga na mayroon ng bawat isa sa amin ay sapat ng pasalamatan ka. Luwalhatiin ang kabanalan ng iyong pangalan sa iyong mga katapatan, sa iyong mga pangako, na lahat ng bagay sa daigdig na ito'y lilisan, mawawala. Heaven and earth shall pass away, but the only thing that will remain is your word, because your word is alive, the word is truth, and your word is life. Hayaan mo, Panginoong Diyos, ngayong umaga, maabot namin ang trono ng iyong kahabagan, na kung saan ang tao ay naghahanap ng katiwasayan at kagalakan. At sa daigdig na ito at sa kaganapan ng mundo, isa lang ang aming kailangan. Hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat Apostol Pablo sa Kolosa ay umaalis, lumilisan at naglalaho. Dadapat ikaw ang nagsabi, Panginoon, na ilagay namin sa aming isipan. At we set our affection not on things on earth, but on things on heaven. And we're looking for that eternal view, wherein you have promised us, Lord God, you will never leave us nor forsake us. Father, we commit to you, O Dios, this very, O Lord, this very important passages that we are here just to announce, a herald announcement to proclaim the good news, upang ipahayag namin, Panginoong Diyos, na halos magdadalawang buwang mahigit na wala nang pinag-usapan, kundi ang mga balitang masama, balitang walang ganda, balitang puno ng kaguluhan, pag-abag, pag-aalala, takot, mga balitang binaon namin sa aming pagtulog hanggang sa aming paggising ngayong umaga. We will proclaim the glad tidings for your people, to be uplifted on their faith, to be strengthened through their faith, Father.
We believe that there is a good news today, a news that will give us a safetyness in the spirit realm. Salamat po, Panginoong Diyos, na alam namin ang bagong umaga ay laging sariwa. Maraming salamat po sa patnubay ng Banal na Espiritu at sa paghahanda ng iyong mga anak sa pakikinig ng magandang balita, salita ng kaligtasan. Purihin at dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Today, we will just arrive to start from our introduction in the book of Psalms. Kaiba sa karanasan ng buhay ng tao maging sa kasalukuyan, panahon, na kagaya ho ng panimulang panalangin, kung ang Diyos ay nasa iyo at nasa akin, nasa iyong buhay at nasa aking buhay, lahat ng bagay meron ng Diyos ay sa iyo. Dadapat kung ang Diyos ay wala sa iyong buhay, mangangapa ka sa kadiliman, magtatanong ka at mapupuno ka ng sigalot at kaguluhan. Ngayong umagay, talakayin ko ang ilang mga pahina mula sa aklat ni Haring David na inilagay ng Diyos na malapit sa kanyang puso. Bagamat isang mamamatay tao, mangangalo niya, pero napuno siya ng pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi sa kanyang mga ginawang kasalanan at muli siyang nakaranas ng kapatawaran sa Panginoon. Ngayong umaga, ang isang buhay ng tao mula sa dilim ay nailagay sa liwanag kapag siya ay nagsalong ng buhay sa Panginoong Jesucristo, ay mararanasan niya ang buhay na maligaya sa gitna ng mga pangyayari sa daigdig. Ang buhay na may kasiyahan. Ang buhay na mayroong puso ng kapayapaan sa gitna ng maraming katanungan sa buhay ng tao. Let me start this way in the book of Psalms chapter 1. The last Sunday we just arrived, we've been tackled the defining happiness. Ipinaliwanag po roon ang kasiyahan ng tao sa panahon ng lumang tipan ay yung kanilang pagkain, isusuot na damit, kasaganaan at kayamanan. Dapat ipinaliwanag doon ang tunay na kaligayahan o ang isang taong mapalad ay narito po, sabi ni Haring David. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners slay, or sit in the company of mockers or the scornful. Mapalad ang tao na hindi sumusunod sa payo ng masasama o tumatayo sa daraanan ng mga likuan o sumasama sa mga taong nag-uupusala sa katotohanan. Then followed, but whom delight is in the law of the Lord, and who meditate on His law and day and night. Itong aral po nito sa buhay ni Haring David na ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan sa gitna ng maraming, there are a lot or many thousands of enemies that will try to overrule the whole Israel, the whole Israelite. But King David, his delight is in the law of the Lord. Hindi siya natakot, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nabalisa, hindi siya nabagabag, sapagkat kanyang pinagbubulay-bulay ang salita ng Diyos. Yun ang kasi pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At nais ko pong ihatid sa inyo na ang magdadala sa iyo sa kasiyahan ng ating bansa, ng daigdig, eh yung ang tao ay magbulay-bulay sa salita ng Diyos. And that is the glad tidings that we are proclaiming the good news. There is only one good news, and this is no other than the written word of God. Wala nang ibang pinakamagandang balita. At kung puro balita ang pag-uusapan natin to, hindi tayo maaalis dito sa COVID-19, pandemic, COVID-19, salot. Hindi tayo makalanaya. But I would like to present to you the glad tidings this very morning that King David declared that his delight is in the
the law of the Lord, and He meditate day and night. Kaya sa ating pagtulog, simulan po natin sa araw nito at mamayang gabi, nataglayin natin ang pag-iingat at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagbabalik loob sa Diyos, paghingi ng kapatawaran, at matanggap natin na magkaroon ikaw at ako sa panahong ito na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi. Ano ang maitutulong nito sa buhay mo at sa buhay ng tao na ngayon ay puno ng sigalot? Then turning to the other passage in verse 3. That person is like a tree planted by stream of water which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Ang taong yun ay inaling tulad sa isang puno na katanim sa gitna ng batisan, na siya po ay namumunga sa bawat panahon. Ngayon ay wala ho tayong ibubungang maganda kapag puro ang ating balita ay nakasasama, nakatatakot, nakakagambala sa katahimikan ng puso at isipan ng tao. Kaya sabi ni Haring David, pinagbubulay-bulay ko ang salita ng Diyos. At ang tao kapag nagbulay-bulay ng salita ng Diyos, siya ay katulad ng isang punong itinanim sa gitna ng batisan na ang kanyang pamumunga ay walang hinto, patuloy ang pamumunga, at maging ang kanyang dahon ay hindi natutuyo, at ang bawat kanyang gawin ay pinagpapala. Another thing to consider, but Lord, not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Hindi katulad sila ng masasama. Ang masasama, ang mga taong hiwalay sa liwanag, ang mga taong nabuhay sa dilim, ay inaling tulad ng masama, at sila katulad lamang ng isang ipa. Alam po natin sa ating mga gulang at katandaan, ang ipa ay isang uri na pinaglagyan ng palay. Yung palay nasa loob, yung ipa, yun ang bumabalot sa tunay na palay, yung laman. Pero dito, yung mga tao, inalintulad sila na kapag sila'y wala sa liwanag at sila'y nasa panig ng kadiliman, sila'y inalintulad sa isang ipa na kapag dumating ang malakas na hangin, when the wind blows, they will fade away. And that is the bottom line. Kaya we need to meditate the Word of God day and night. This is succeeding scripture. For the introduction. In Proverbs chapter 4, look at this passage. One of the wisest men that God created is in the person of King Solomon. Kaya ang sabi po ni Haring Solomon bilang tumatayong ama sa kanyang mga nilikha at anak sa kapanahunan ng kanyang pamumuno, "My son, pay attention to what I say. Turn your ears to my words. Incline your ears to other passage. Incline your ears to my words. Do not let them out of your sight. Do not let them depart out of your. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body." Pag tinagalog niyo po ito, kamangha-mangha kung bakit napakasaya ni Haring Solomon na tumatayo bilang magulang sa kanyang mga anak. At ngayong umaga, taglayin natin ang isang katiyakan ng kapayapaan at kagalakan, sapagkat ang pinag-uusapan po dito hindi sakit. Ang pinag-uusapan po dito hindi COVID-19, pandemic, endemic, in lahat ng mga anemic. Ang pinag-uusapan po dito, kasi pag narinig po yung pandemic, anemic, dumadami anemic eh. Kaya tuloy hindi makatulog. Kaya puro anemic. Kapag ang tao nagbuli-buli ng salita ng Diyos, mahimbing ang tulog. Yung issues of life, hindi po yung issues of COVID-19. Umalis tayo rito sa COVID-19 issue. Kasi kung ito na lang ang almusal mo, tanghalian mo, hapunan mo, may pamerienda ka pa, hindi tayo makalalaya. But I tell you today, you will be free, and if you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, proclaiming the good news, you will be saved, even thy household. Makakalaya ka.
At ito po ang pangako ng Diyos. Lagyan natin sa Tagalog to, sabi ni Haring Solomon, sa kanyang mga anak. Ang pinag-uusapan po rito, issues of life, hindi issues of pandemic. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. It is God Himself through the writers, to the writer in the person of King Solomon. My son, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Isang magulang na nagsasabi sa kanyang anak, kung ikay anak na nagpapakilalang anak ng Diyos, at ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, dapat mo mong makalimutan ang paalala mula sa salita ng Panginoon. Sabi ni Solomon, anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. At ang iyong pandinig ay ikiling sa aking sinasabi. Kaya ho, pagka ang magulang nag-uutos sa mga anak, at yung mga anak ay tuliro, palagi ang laro, yung mga pinabibili at inuutos po ninyo, ay hindi ho talaga eksaktong darating sa iyo ang kailangan mo. Kaya ho tayo bilang magulang, inuulit-ulit natin sa ating mga anak kung ano ang bibilin, kung ano ang tama at wastong utos na dapat nilang pakinggan. Makinig kang mabuti sa inuutos ko sa iyo, ha? Bibili ka ng suka, bibili ka ng patis, bibili ka ng bigas. Ganito ang pagbibilin ng magulang kapag may inuutosan. Ang masakit nito, ang Diyos matagal na nag-uutos sa iyo at saka sa akin. At ang sabi niya sa iyo, hindi anak na suwail, kundi aking anak. Salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Pakinggan mo, ibig sabihin, huwag kang babayaang mawala sa iyong paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Keep them in the midst of your heart. Ilagay mo sa loob ng iyong puso ang salita ng Panginoon. Kapag ang puso mo, ang iyong katauhan bilang nilikha sa daigdig nito'y walang salita. Ang puso mo'y takot. Ang puso mo'y mag-aalala. Ang isipan mo'y maguguluhan at magiging tuliro ang kalalagayan ng iyong mga desisyon sa araw-araw, lalo't sa nangyayari ngayon. Huwag mong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Keep them in the midst of your heart. Why? And this is the reason why that King Solomon is directly, bluntly saying that keep this word inside your heart. Yung tao po, kaya ho nagkakamali ho, bumalik ho yung inutusan Kasi inuutusan ho, nagmamaktol. Pinabili ho ng suka, ang binili ho, toyo. Minsan ganito ho ang buhay ng tao. Dahil sa ayaw mong makinig. Kaya kung ano-ano nangyayari sa buhay mo. At ito ang sabi po sa susunod na talata. In verse 4, in 23, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Tingnan niyo po, puso. Ang pinag-iingat ng Diyos, hindi isip. Yung tao ngayon ginagamit, isip. Pero ang puso, wala hong laman ng aral na salita ng Diyos. Pag yung isip ng tao ang umiral, iba ho ang isip ng Diyos. Pag ang paraan ng tao ang umiral, iba ang kaparaanan ng Diyos. My ways are not your ways, neither my thoughts are not your thoughts. Kaya hindi maaaring maikumpara kung ikaw ay isang nilikha doon sa isip ng lumikha sa iyo. Hindi kailangan naging mas matalino ang alipin kaysa sa kanyang Panginoon. At kung ikaw ay may Panginoon sa buhay mo, pakinggan mo, ingatan mo ang iyong buhay, alagaan mo yan. Pagyan ang bukal ng buhay mong tinatagal. Because this is the issues of life. Pag dumating tayo sa harapan ng Panginoon at binigyan ka ng panulat at ng isang blankong papel at isusulat mo ang iyong mga ginawa, buhay sa daigdig, hindi ko alam kung meron ka maisulat. Well, it talks about the issues of life. Mahalaga ang buhay. Kaysa sa mga nangyayari sa daigdig ito, panandalian lang yan. Hindi magtatagal itong pandemic na itong mawawala sapagkat hindi papahintulutan ng Diyos na ang buhay ng kanyang nilikha ay mapahaba, kundi ang nais niya ay lahat ay maligtas. Isa lang ang tagapagligtas.
sa kaganapan ng ating daigdig. And I tell you, this is the good news, the glad tidings for you to rejoice. There is only one Savior, only one hope, and this is no other than Jesus Christ of Nazareth. In Ecclesiastes chapter 12, saying, another book of King Solomon, o yung mga aklat ng pantas, the words of the wise are like goats, the collected saying, like firmly embedded nails given by one shepherd. I would like to stress this very important details word by word. Ang salita ng matalino, yung the words of the wise are like goats, G-O-A-D-S. The word goats, to define, it is a pointed stick. During the Old Testament, the shepherd used these goats. It is a pointed stick. Ito ay isang mahabang kahoy, sa dulo nito po ay may tulis. At ang sabi po rito, they're collected, saying like firmly embedded nails, given by one shepherd, and you will be shocked. So imagine, pag sinabing embedded nails, inahalin tulad sa isang pako, hindi ho nag-aalaga ng tupa ang biyasaryan. When we call shepherd, he know how to feed the sheep. But he don't know about the nails. Ulitin ko po. And this word is just a word of figure of speech. Using that metaphor, it is like firmly embedded nails. Pag sinabing embedded nails, ang mga skill dito, master, yung po mga karpintero. Alam po nila yung pako. At yan ang kadalasang gamit ng karpintero, pako, sinasabayan ng martilyo. Bakit? Sapagkat sa panahon na ang isang tagapag-alaga ng tupa, napakaraming kawan, sa kanyang pagpito o tinig, sabi niyang Biblia sa aklat ni Juan, nakikilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. And every time the shepherd whistle, blow the whistle, susunod po ang tupa. Kasi ang tupa, nakikilala ang tinig ng pastol. Pero may mga tupa po na hindi sumusunod sa pastol, sa tagapag-alaga. Embedded nails, ginagamit ang martilyo at kasabay nitong pako para ipako sa isang kahoy na matigas. Kahit anong klaseng tigas ng kahoy, kapag ang master o ang skilled na karpintero ay sanay na ipako at ibaon ang pakong ito, ay papasok po sa isang matigas na bagay ang pako. Bakit? Yung pong skilled na karpintero ay sanay kung paano ipako kahit matigas. Anong bagay na gustong ipahatid ng Panginoon dito? Panahon ng mga under shepherd o yung tagapag-alaga, pastor, may mga tupa ho na tuwing iuwi at ibabalik sa kulungan, may mga sugat sa ulo, sa tuhod, sa buong katawan, at ito'y inihiwalay upang pahiran ng lang at bigyan ng lunas. So bakit napapahamak ang tupa? Sa kabila ng may tagapag-alaga, yan po ang isang katotohanan. Kung ang tao ay nagpapakilalang sa isang tupa, dapat alagaan siya ng pastol. May mga tupa hong puro napapahamak ang buhay kasi ayaw sumunod sa tagapag-alaga. At iisa lang ang tagapag-alaga ng buhay at hininga mo. Walang iba kundi ang Diyos na lumikha sa iyong buhay. At kung may galos ka, sugat, puno ka ng kaguluhan, sakit at karamdaman, lalo't may karanasan ngayon ng ating bansa at maraming bansa. Yung pong tupa, kaya nahuhulog sa bangin, namamatay up to point of death. Tinan niyo po ito. They got astray, lumalayo, naliligaw sila, at kinakain sila ng mga mababangis na hayop na tinatawag nating mga lobo. Kaya napapahamak ang buhay ng tao, inaagaw sila ng dilim. Yung pong mga lobo rito ay yung gawain ng kadiliman. Sinasakmal sila sapagkat umaalis sila sa pag-aalaga ng dakilang pastol, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. He is the great shepherd, and we as under shepherd, yung pastol ngayon, pagkatapos gamutin, ibabalik po sila at pagagalingin at muling ipapasyal. Anong dahilan bakit sila nahuhulog sa bangin? Na lalagay sila sa alanganin ng buhay, sa batuhan, nalulunod. Kasi po, ang kanilang lambong, yung kanilang balahibo ay tumakip na.
sa kanilang mga mata, kaya hindi nila alam kung ano ang wasto at tamang daan, kahit na tumatawag ng pansin ang pastol na nag-aalaga sa kanila, hindi nila nakikita ang kanilang dinaraanan. Ganyan ang maraming tao. Maliwanag ang mata, pero madalas madapa. May lambong, may nakatakip sa mata ng mga tupa kung bakit po sila napapahamak. Yan lambong na yan ay mga hadlang sa buhay ng tao upang hindi nila makilala ang Diyos ng katotohanan at daan patungo sa kabananan ng katwiran. Napakagandang aral po nito. Kaya dumarating mo, may panahon na tinatawag nating hair cutting. Sa atin po, alam ng isang tao kung mahaba na kanyang buhok. At kapag mahaba na ang kanyang buhok, pupunta siya sa karpintero at doon magpapagupit. Mga magulang ko't kapatid, mukha atang nalayo sa aral. Kapag mahaba na ang buhok ng tao, naghahanap sila ng barbero. Yung pong tagapag-alaga ng tupa, merong hawak na gunting yan. Hindi hair cutting ang tawag po yan. This is the time of shearing. Shearing time means aalisin yung lambong sa ibabaw ng kanilang mata na tumataklo upang sila ay wag nang muling mapahamak. Mga kapatid, napakagandang aral na ito. Kaya maraming lambong ang mata ng maraming tao, hindi nila alam sila kung saan pupunta. Iisa lang, kailangan makilala mo ang dakilang pastol. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Now, let's turn to our topic for today. I just give you some passages that will open your eyes, open your minds and heart for you to acknowledge that this topic is very much important, essential to all listeners and to you, people of God who are watching. In the book of Philippians chapter 4, verse 11. Look at the passage. The title is about be content. I am not saying this because I am in need, or I have learned to be content whatever my situation or whatever the circumstances. For I have learned to be content. You know what's the meaning of content? Content means satisfaction, satisfied, freedom from care, or discomfort. Sabi ni Pablo rito, hindi ako nahihiya sa mga bagay na ito. Sabi rito ay natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking. Mga kapatid, kapag ito ang narinig, lalo na't maraming tao ngayon, natutuhan ko ng masiyahan anuman ang kalalagayan ng tao. Kung nakikinig ka ngayong umaga at naabot ka ng tinig na ito, maaaring magtanong kang bigla. And for you, this is a shocking question. Be content? Paano kung matututuhang masiyahan? Kung may nangyayari, yun nga po ang kaibahan ng taong merong alam. Merong taong baon na salita ng Diyos sa kanyang buhay. Yung salita at pangako ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sa gitna ng sitwasyon ay hindi kasiya-siya. Ano ang kalalagayan ni Apostol Pablo? Bakit sinabi niyang natutuhan ko na ang masiyahan? Kahit na anong kalalagayan. Sa buhay po natin ngayon, kung ako magtatanong, ikaw ba'y nasisiyahan sa buhay mo? Tsak ang sagot, nako, sino bang matutuwa? Itong pandemic, itong pandemic, itong pandemic, itong pandemic, itong COVID, itong COVID, paano ka masisiyahan? Si Pablo po, hindi lamang pandemic ang inabot. Ang kalalagayan po ni Pablo, looking back about this passage, contentment is hard to attain, especially nowadays. As we experience the world and even nation about this complicated, confused, or the sin-sick world. May sakit ang daigdig ngayon. At ang sakit na ito, hindi po yung pandemic. Ang sakit ng daigdig na ito, yung tao nasa dilim at ang nagpapatakbo ng kanilang buhay. It's not God, but the system of this world. And who run the system of this world? No other than Satan. Kung ang tao ay napupuno ng kaguluhan at kung siya ay nasa Diyos, dapat maging kontento siya, masaya siya. Dahil yung Diyos niya, alam niyang ipagtatanggol siya. Yun ang kasiyahan ng buhay ng tao. Na sa gitna ng unos at pagsubok sa buhay,
masisiyahan ka pa rin dahil yung Diyos na nangako sa iyo, hindi kanya iiwanan at hindi kanya pababayaan anuman ang kalalagayan. Ano ang kalalagayan ni Pablo? Apostle Paul was a hero of the faith and has to learn to be content. It is not a natural character traits for him. Hindi tugma sa kanyang mga pag-uugali ang ganitong pangyayari. Bakit? Nung sinusulat ni Pablo to, siya po ay nasa loob ng bilangguan. Ano ang kanyang kasalanan? Ang kasalanan ni Pablo ay ipahayag ang salita ng katotohanan. Kaya sa panahon, Pariseo, ibibigay ko po sa inyo ang larawan, the background of autobiography of Apostle Paul, Saul before Apostle Paul. Mula doon sa Saulo at naging Paulo, ay makikita niyo po, isang bagay po ito. Mula doon sa Saulo, ay tinawag siyang Pablo. Ano po ang kaibahan nito? Yung Saulo, iba ang buhay. Yung Pablo, iba rin po ang naging buhay. Si Pablo na sinusulat, nasa loob siya ng kulungan at naghihintay po ng paglilitis. Lahat ng bagay na kasalanan, sedition. The word sedition, it's to against the lawful authority. Treason. Inciting the people against the government. Pinagbintangan siya na siya ang namumuno sa mga tao sa panahon yun upang lumaban sa gobyerno. Pero nagagalit sa kanya ang gobyerno, hindi dahil siya po ay isang laban sa gobyerno, kundi siya ay laban sa kautusan ng tao na sinasabi kautusan ng Diyos. It talks about the religious rights and the religious truth that comes from the Word of God. Isa yung pinapatotohanan. Ang tanging kasalanan ni Pablo ay ang panaligan si Jesus na nagbago ng kanyang buhay. Yun lang ang kanyang pinaglaban. At dahil sa panahon iyon ay maraming naniniwala kay Apostol Pablo, kaya maraming nahihikayat mula sa dilim ay nalalagay sa liwanag. Ayaw sa panahon ng mga tao ang nagpapatakbo noong mga panahong iyon, kaya galit po sila kay Pablo. Now, giving you the insight of this, at the time of his writing, he was in jail in Rome. Charged with sedition, incitement or resistance against the lawful authority, betrayal of trust to overthrow the government. It is amazing why instead of grumbling and complaining, Paul declared that I have learned to be content. Isipin nyo, dapat ay maghiganti siya. Sapagkat siya nilitis ng walang abogado, humarap siya sa leader ng Roma, si Caesar. At naghihintay siya po ng kalutasan o hatol sa kanyang kasalanang ibinibintang na malayo sa katotohanan. Kaya naghihintay po siya ng hatol. At habang siya naghihintay ng hatol, pumasok sa kanyang isipan, ano bang kasalanan ko? Ang kasalanan ko, ipahayag lang ang salita ng katotohanan. At si Kristo ang tunay na tagaligtas, turo mula sa salita at hindi sa ilalim ng kautusan. Now, instead, he wrote to the Philippians to say that he had learned to be content. Sumulat ngayon siya sa Pilipo. Salamat sa inyong mga tulong. Kahit gusto niyo akong tulungan, wala lang kayong pagkakataon. Even I'm inside the jail, you're helping me. Salamat sa inyong tulong, pero natutuhan ko ng magkaroon ng kasiyahan sa anumang kalalagayan. Paul, Apostle Paul, learned to be content. Pag tinignan niyo po itong content, bakit? Bakit kontento na siya? Samantalang paparusahan na siya at nakakulong. Tignan niyo po ang nangyari kung ano ang kanyang kasalanan. To spread this gospel for you, to learn, and to acknowledge the word of truth that set Apostle Paul to be free under the teaching of men, under the law. Tignan niyo po yung Philippians chapter 3 verses 1 to 9. Bakit niya nasabing, I have learned to be content? Nasisiyahan na ako kung ano man ang kalalagayan. Nasa loob po siya ng madilim na kulungan at naghihintay ng hatol para siya po ay
maikulong at maparusahan. Susubaybayan niyo po ito, mga kapatid. Ito yung dahilan kung bakit siya nagsasalita na natutuhan ko na ang masiyahan, ano man ang kalalagayan. Nasa loob po siya ng kulungan. Kaya ang kasiyahan niya po, ipangaral pa rin ng katotohanan sa loob ng bilangguan. Sa wakas, mga kapatid, magala kayo sa Panginoon, hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. So imagine, yung pong hahatulan, na nililitis, pinarusahan po, ngayon sumusulat sa labas, na kayong mga nasa labas dyan, ingatan kayo ng Panginoon, salamat sa inyong buhay. Tayo, meron tayong karanasan, puro sarili. Sana matapos na to, sana huminto na ito. Mga kapatid, may paraan para huminto at malalaman mo ngayong umaga. Tumuloy po tayo. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila yung mga taong nanghihiwa ng kanilang katawan. Ito po yung circumcision of the skin. Yung pagtutuli po, tingnan natin kung ano yung pagtutuli sa kautusan. Tayong tumanggap na tunay na pagtutuli, tayong sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo umaasa sa panlabas na seremonya, religious rite. Tignan po natin to. Ang totoo, ako man ay may sapatilan upang panghawakan ng mga panlabas na seremonya. Kung iniisip nino man na siya may katwirang umasa sa ganitong kawain, lalo na ako. Remember that before, Paul was a religious leader, teacher of the law. Inihalin tulad siya sa isang biyasang Pariseo pagdating sa kautusan ni Moses, pagdating sa kautusan sa panahon ng Roma. Si Pablo po, tinawag na Saulo, ay nagpapakulong ng mga Kristiyano. Pinapahirapan niya. Pero nung makakilala siya sa Diyos, hindi yung pinaglaban niya, yung pananalig kay Kristo ang magdadala sa buhay ng tao para sa liwanag. Hindi sa kautusan. Tingnan po natin yan. Ako'y tinuli ng ikawalong araw mula nang ako'y isilang. One of the absolute object of evidence, on the 8 days, Saul was circumcised. Every Hebrew, lahat ng Hudyos, pagkatapos isilang, pagkatapos ng ikawalong araw, tinutuli sila. Kaya masunuri si Pablo, pag hindi ka sumuway, ipakukulong. Pag ikay sumuway, ipakukulong ka niyan. Pahihirapan ka. Ako'y isang tunay na Israelita, Hudyo. Buwan siya ang ni Benjamin, katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan na pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Take note of this. For those who are listening, ministers of the word, you know what's the meaning of Pharisees. Sanay po sila, bihasa po sila pagdating sa kautusan at pagsunod sa kautusan pagtungkol sa relihiyon. Tingnan natin. Dahil sa masugid ko, just because of zeal to abide in the law, inusig ko ang iglesia. Persecutor po ito ng mga Kristiyano. Kaya kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, ay wala po silang may susumbat. Matuwid po ako pagdating. Bihasa po siya. And no one who can pattern about this knowledge particular about the law. It's only Paul. Ngunit dahil kay Kristo, I want to read this passage in English. Praise Amen. But whatever we gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. You see, pagkasasahod po ang isang Pariseo, mahal ang sahod yan. Teacher of the law, mahal po ang ibinibigay na biyaya para sa kanya. Kaya ano sabi niya, kung anumang meron akong pakinabang, ay inaari kong walang halaga. Lalo tigit ngayong kilala ko si Kristo. I count them. Whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Nang makilala niya ang Panginoong Kristo, tinalikuran niya yung aral ng tao at pagsunod sa kautusan. Take note of the passage. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ.
Kung ang pag-uusapan ay pagsunod, masugid akong tagasunod. Dadapat ng makilala ko si Kristo Jesus ay ibinilang ko na ang lahat ay walang kabuluhan at ibinilang ko isang bagay na marumi. To consider the word garbage, meron tayong bagong po, garbage, alam niyo ang dumi. Binanggit po yung the other translation to define the word garbage, dung. D-U-N-G. The word dung, it is a useless material. Ito isang bagay na walang kabuluhan. Sabi ni Pablo, kung meron akong ipagyayabang, mas mayabang ako. Kung sino ang magmamayabang, mas mayabang ako. May alam ako sa kautusan, guro ako ng kautusan, sanay ako sa paligid ng pagpapasunod sa buhay ng tao pagdating sa kautusan. Pero inari kong kalugihan ito, yung mga bagay na ito, inari kong lugi na ako, basta makilala ko lang si Kristo. You know what's the meaning of dung? Sa akin pong pagre-research yung dung, pagka pumunta po kayo sa simenteryo, pag meron kayo nakitang bakanting nicho, no, ang batas po ng paglilibing ay 5 taon kailangan ng lumipas. Bago kung uli merong ililibing, ay aalisin muna yung dating taon at makikita lang dyan ay mga buto. Sa mga sepulturero, pagkatapos po na wala nang malilibingan at natapos na po yung kontrata ng 5 years, aalisin po yun at yung mga buto ilalagay yan sa mga sasako at ibabalot po yan at ipapatong doon sa bagong libingan. Pero habang hindi ipinapasok yung bagong ataon, nililinis ng sepulturero yung loob ng nicho na pinaglibingan ng isang tao sa matagal na panahon, meron silang makikita rin na isang putik. Isang putik na nakakasulasok ang amoy. Yung po yung tinatawag dito, inangking kong isang basurahan. It is a wasteful material, isang tumpok na alabok na masangsang ang amoy. Yun ang buhay ng tao pagka tayo bumalik sa alabok. Ang tao ay babalik sa alabok. Alabok sa alabok. Yun yung nakita ni Pablo. Kaya ano ba ang pagmamalaki ng tao? Saan siya narating? Ano ang kanya? Ano yung meron siya? Na wala ang tao, wala ang iba. Siya lang ang meron. Nakapunta sa iba't ibang panig ng bansa. Nakapag-ipon ng malalaking kayamanan na hindi magugutom ang susunod. Sinabi rin ni Haring Solomon, all those things are vanity after vanity. Lahat ng bagay ngayon na walang kabuluhan, pag-aagawan lang yan ng mga susunod at hindi sila magkakasundo dahil hindi nila pinaghirapan ng bagay na yan. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kung mayroong ipagyayabang ang tao, mayabang ako. Pero inalin tulad niya na ang lahat ng kanyang narating sa buhay ay walang kabuluhan. Isang kumpol ng putik na masangsangang amoy. Pero ang amoy na yan ay nabago nang makilala niya si Kristo. Nung makilala niya si Kristo, ano man ang kalalagayan ko, kahit ako nasa loob ng bilangguan, natutuhan kong masiyahan. Kaibigan kapatid, matuto kang masiyahan kung ano man ang kalalagayan. Dapat malaman mo na kung ano man ang kalalagayan mo at kalalagayan ko ngayon, if we have Jesus Christ in your heart, you will be settled because God is still in control. Palakpakan natin ang Diyos. Ang tanong po, bakit? He learned to accept whatever came his way. Natutuhan niya. Tanggapin kung ano man yung darating sa kanyang buhay. Ang tao ngayon ayaw matuto. He was not affected. Or neither he was not infected by pandemic. He was not affected by sin. He was not affected by sickness. He was not affected by troubles. He was not affected by storms of life. Name all the negative, the worst words that you can use and imagine. He was not affected. And he was not infected to any disease because he is protected. He was protected. He is protected by the precious blood of Jesus. Are you connected with Jesus? If you are disconnected with Jesus, you are affected and infected. Kaya ang tao, kapag sila ay wala kay Kristo, apektado sila. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, anuman ang uri ng kaganapan, hindi ka maapektuhan ito dahil meron kang tagapagtanggol at tagapagligtas. At yan ay walang iba
kundi si Kristo na nagmamahal sa iyo hanggang sa kasalukuyan. Can we give a clap offering for this? If you are inside the house, you can clap. There are a lot of people affected, infected with this what we call pandemic. Because some of them, and many of them, are disconnected. I tell you, if you are disconnected with Christ, you will be affected. And the worst thing might happen, you will be infected. But those who are in Christ, connected with Christ, united with Christ, committed to Christ, you will not affect, you will not be affected. Because you are protected by the blood of Jesus. Amen. Amen. Yung po yung isa dito, kaya sabi niya, natutuhan ko ng masiyahan. Ano ba kung nakabilanggo ako? Ano ba kung ako'y papatayin? Ano ba kung lilitisin ako? Na ang tanging kasalanan ko, ipahayag lang ang katotohanan at maraming taong nagbagong buhay at bumalik sa katotohanan. Yun lang ang kasalanan. Ni Pablo, ipahayag ang salita ng Diyos at mabuhay na sumampalataya kay Kristo. So imagine, today even Christians, so-called leaders, people of God, ministers of the word, it is only not the LGU, the medical practitioners, the doctors, the health workers. They are not only the frontliners, but we, as a preacher of the word, we are also a frontliners. Frontliners to preach the gospel for the people to be set free. Kailangan na natin sa loob ng mga 2 buwan. Ang tataba na. Nagtabaan, walang ginagawa ho. Kumain matulog Yung pong 2 buwan, singkad ay pagpapatibay sa iyo at sa akin bilang isang lingkod ng Diyos. Bilang mamamahayag ng salita ng Panginoon. And the next time around, you will be sharpened with that 2 consecutive months being with the Lord. Walking closely, intimacy with the Lord. Soaking the Word. Desiring, earnestly desiring the very presence of the Lord. At pinatatalas lang tayo ng Panginoon. Hinahasa lang tayo ng Panginoon. Pinagiging banal at pinagiging matuwid lang tayo ng Panginoon sa panahon na tayo narito sa loob ng 2 buwang mahigit. Hindi upang mawalan ng pag-asa, kundi lalong maging mahasa, lalong maging matapang, lalong maging matibay na sabihin natin sa daigdig na ito, sa mga tao, ang tanging kaligtasan ay hindi tungkol ng tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the only Savior of humankind. Nothing else, nothing more. Contentment is natural. It's not natural for any of us. The competitive spirit in us drive us to compare, to complain, and to covet. Ano yun? Yung pagiging kontento sa buhay, pag hindi ka naging kontento sa buhay, ikukumpara mo yung buhay mo sa buhay ng iba. O ikukumpara mo yung nakalipas at saka sa nakuyan. Kapag hindi ka natutong masiyahan sa kalalagayan mo, ikaw ay puro magmumukmuk, magre-reklamo. Complain, murmuring, grumbling. For almost such, according to the Bible scholar, 11 years lang dapat ang wilderness, umabot ng 40 years. Kasi sa panahon ng pamumuno ni Moses, pag alis mula sa Egypto, and that's from the Exodus, the traveling, ang sabi po'y umabot ng 40 years. Kasi ang tao ay puro reklamo, Moses, masasarap ang kain namin, masasarap ang aming buhay nung kami nasa Egypto. May ubas, may mansanas. Hindi naman sinasabing merong SM, may mall doon. Pero masarap ang buhay ng mga Hudyo. Nung sila'y palis ng Diyos sa Ehipto, sa pangunguna ni Moses, nagreklamo ang tao, Moses, mamamatay kami ng gutom dito. At yung Pangulo o yung leader ng Israel, ng mga Hudyo, nanalangin sa Diyos. At bumukas ang langit, bumuhos ang mana. Yung pong tinatawag nating daily bread. A bread for today. Ang sabi ng Biblia, maraming natira, lahat sila'y nabusog. Aba, hindi kontento ang tao. Moses! Dumating lang, pagkain lang. Wala ba diyang pansalo?
Dating na yung aluda, pansalupa, hihingi pa ng soft drinks, hihingi pa ng pang-inom. Mga kapatid, walang kasiyahan kapag hindi ka natutong magtiwala sa Diyos. Maguguluhan ka lang, magre-reklamo ka, ikukumpara mo ang buhay ng iba sa iba. And to kubet, ano yung kubet? It is yung pag-iimbok. Yung pagnanasa at pag-iimbok. Kaya ang tao, alam niyo, pagka walang kasiyahan, puro pag-iimbok. Pagsasamantala, corruption. Few of us are in predicament. The word predicament means even Paul, even us, tayo ngayon ay we're living in a dangerous world. Nabubuhay tayo ngayon sa isang sitwasyon na mapanganib. Such as Paul, but we all face the difficulties in which we can learn to trust God and be content. Contentment is not possessing everything. I want you to listen good. Contentment is not possessing everything, but giving thanks for everything you possess. Yun po ang aral. Ang pagiging masiyahan sa kalalagayan mo ngayon ay hindi dahil meron kong lahat ng bagay na tinatamasa, kundi ang isang taong may kasiyahan sa buhay na ito ay yung marunong siyang magpasalamat sa mga bagay na kung meron siya. Ikaw ba'y nagpapasalamat ngayon sa buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos? Ikaw ba'y nagpapasalamat ngayon dahil ikaw ngayon ay nagising buhay at may hininga? O ikaw nagpapasalamat kasi may almusal na naman, may tanghalian na naman, may hapunan na naman. Yun ang gagawin ng tao eh. At wala pang kasiyahan yan. Maghahanap pa yan ng pangmerienda alas 10. Meron parang alas 3 yan. At pagkatapos sa mga panahong ito, may nagsiswimming pa. Sa panahon ito meron pa mga naglalaro, may mga nagsusugalan pa, may umiinom pa. Mga kapatid, nasaan ang takot? Nasaan ang tao? Ang tao na may pagkilala at takot sa Diyos ay napupuno siya ng pagbabalik loob sa Diyos at paghingi ng kapatawaran upang mula sa kadiliman ay muli ang maranasan ng liwanag na nagmumula sa Diyos. Sa dilim ng buhay ngayon, sa dilim na bumabalot na karamdaman sa ating daigdig, sa ating bansa, siya lang ang pwede magbigay ng liwanag. Hindi tao, hindi mga leader ng anumang samahan, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang liwanag, ang ating Panginoong Jesucristo. In the face of all life circumstances, we can now have the peace of trusting the very presence and power of God in the midst of trouble. Or we wait patiently and prayerfully for His deliverance. Maghintay po tayo. Manalangin po tayo. At mararanasin natin ng bansang Pilipinas, ng bawat daigdig, ng buong mundo, ang pagpapalaya ng Diyos sa kaganapan ng daigdig nito. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang gagawin? Para tayo makalaya? Para matigil na? Just drop your hands before and bended knee. Drop your hands. At the same time, with the bended knees, huwag nyo na itaas ang dalawang kamay nyo. Lumuhod na tayo. At yung ating kamay, ilagay po natin doon sa lupa. At tumingin tayo. In Psalms chapter 46, para kumilos ang Diyos, para matigil na, kung gusto ninyo, alam kung gusto nyo. At lalong gusto ng Diyos. Kaya lang hindi ginagawa ng Diyos. Kasi pinipilit ng tao. Bigyan ng solusyon. Siya lang ang solusyon sa nakaganapan ng daigdig. Walang iba kundi ang Diyos. Jesus Christ is the only answer. Not only this pandemic, but the whole world, no other than Jesus. Psalms chapter 46, verse 10. Tingnan niyo po ito. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation, and I will be exalted in the earth." Pag sinabi po niya itong Psalms 46 verse, "Be still and know that I am God," the Hebrew word, attention, ministers, people of God who share, who preach the gospel of salvation. When we talk about be still, in the Hebrew word means to stop striving, to cease striving. The word cease, C-E-A-S-E, to stop striving. The word for us to stop driving, you just
Drop your hands with bended knees. Suko mo na. Ititiklop ang kamay. Kasi hanggat hindi mo itinitiklop ang kamay, hanggat hindi mo isinusuko yung alam mo, hanggat hindi mo pinalalambot ang iyong puso, hanggat hindi mo inaamin na wala kang magagawa sa harapan ng Panginoon, you will say sorry for the next level of yours and life. The word picture is interesting. Once we drop our hands, alam nyo, ganito eh, hanggat hindi natin itinitiklop yung kamay natin, this sense is always pushing something. Kapag yung may mga dumarating sa harapan natin, ito kamay natin, ito laging kumikilos at hinahawi natin eh. Kasi gumagalaw yung ating kamay. No, in order for you to drop your hands, kasi kailangan mo isuko na yung lakas mo, yung alam mo, yung kakayanan mo. Without dropping your hands, you are just protecting yourselves or to strike back. Ganito yan eh. Alam niyo, hanggat gumagalaw yung ating dalawang kamay, hanggat hindi natin iniluluhod yung ating tuhod, kikilos tayo sa sarili nating kaparaan. Stop striving. You just drop your hands. And it makes you feel defenseless, and vulnerable. Defenseless, pagka itinukod mo na lang yung kamay mo sa lupa, kasama ng pagluhod ng iyong tuhod, wala nang magtatanggol sa iyo. Wala ka ng kakayanan. Sumuko ka. Isuko mo ang iyong dalawang kamay, ilagay mo sa lupa, saan man ka man naroon sa kwarto, tapos sabayan mo ng pagluhod sa Diyos. Wala na magtatanggol sa iyo kasi nakaluhod ka na. Isa lang. God is our refuge in verse 1. Tingnan niyo po yung verse 1. In chapter 46, verse 1. Be still and know that I am God. Tumahimik ka. Ilang ibig sabihin dito? Huwag kang kikilos, huwag kang gagalaw. Yumuko ka, ibaba mo ang iyong kamay, magpakumbaba ka, iluhod mo ang iyong tuhod. At ang sasabihin ng Panginoon in Psalms chapter 46, verse 1, God is our refuge and strength, and a very present help in times of trouble. Wait! If God is our refuge and strength, in a very present help in trouble, it's time for you to be strengthened by the power of the Lord. Suko mo ang buhay mo. Walang ibang magpapalakas iyo. Hanggat nakataas ang iyong kamay, hanggat nananalig ka sa iyong isipan at kaalaman, hanggat ipinagmamalaki mo ang lakas na taglay na mayroon ka, sino makaman, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. You just drop your hands with bended knees. Lumod ka. Yun lang ang pinakatanging solusyon upang maranasan mo ang pagkilos ng Diyos. Hanggat hindi mo natutuhang magpakumbaba, hindi kikilos ang Diyos. Hanggat ang bansang ito ay hindi marunong kumilala sa Diyos na may likha ng langit at lupa, hindi maalis ang sanit na ito. The Lord of hosts is with us. In verse 7, Psalms 46, verse 7. 46. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. In other words, stop struggling, people of God. If the God of Jacob is our God today, you don't need to be struggling. You don't need to grumble. You don't need to complain. Stay and wait on God to do His work. Maghintay ka. Kapag nakaluhod ka na, kapag nakababa na yung kamay, kapag isinuko mo na at sinabi sa iyong puso na wala ka nang magagawa, doon lang kikilos ang Diyos. Maghintay ka. Kikilos ang Diyos at mababago ang lahat ng pangyayari sa mundo at sa ating daigdig. Mga kapatid, when we put our troubles, in God's hands, He put His place in our heart. Peace. In Job chapter 1:22, this is our closing event of this message. In Job chapter 1, verse 22. In all this, Job did not sin, nor charge God with wrong. Tingnan nyo, sa lahat ng pangyayaring naganap sa buhay ni Job, naubos ang kayamanan, namatay lahat ang mga anak, at ang natiray nag-iisang asawa. Sabi ni Job, sa kabila ng nangyari sa buhay ko, sabi naman ni Pablo, kung ako'y nakabilanggo, natutuhan kong masiyahan kung ano man ang maging kalagayan at sitwasyon ng aking buhay. Si Job, sabi niya,
Sa kabila ng mga pangyayaring ito, namatay ang mga anak ko, nasira ang aking pamilya, nawala ang aking mahal sa buhay, nawala ang aking kayamanan, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Diyos. Mga kapatid, you and I, we don't have the right to speak against God what is happening to our country. Pinakamabuting huwag ka na magsalita. Laban sa Diyos, laban sa kung sino man. Makinig ka sa sasabihin ng Panginoon ngayong umaga. Just drop your hands with bended knees. Sumuko ka na. Magpakumbaba ka sa Diyos. Lumuhod ka at manalangin upang maligtas ka at ang isang bahay. Upang ikaw at ako'y makaahon at makalaya sa mga sakunang nangyayari sa ating buhay at sa ating daigdig. We too can develop an unshakable faith. You know what's the meaning of unshakable? Hindi na tinag si Pablo kahit nakaamba ang parusa ng kamatayan. Actually, nung mamatay si Pablo po, dinukot ang mata. Huh? Patiwarik, dinukot ang mata. Binuo ng buhay, tinalupan. Wala mo pa siyang 5 feet, 4'11 lang. With crooked eyes, twisted leg. Wala siyang anyong gandang lalaki. Parang meron siyang eye problems. Pagkatapos, piki o twisted leg. Pero anong meron si Pablo? Bakit? Napakaraming aklat ang kanyang isinulat. Kasi sumailalim siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. He was filled, he was baptized, he was pulled out by the Spirit of the Lord. In Luke chapter 4, verse 18, as we pray in agreement this very morning, you and I, if you're listening and watching this live FB Prime telecast, be in the spirit of prayer. Be with us. Sumabay ka sa kaibigan, kapatid, sino ka man. Kung meron kang pinagdadaanan katulad ni Pablo, ni Job, wala siyang sinabing masama sa Diyos. Tinanggap niya kung ano man ang kanyang buhay at natutuhan siyang masiyahan. He learned to be content in every circumstances of life. Nothing can shake those who are secure in God's hand. Nothing can shake you. Nothing can shake you if you are under God's hand. Nothing can shake you if you are in trouble. Nothing can shake our faith if you are under God's hand. Because God is the one that can shake the world. You will be not shaken because you are shaping by the Lord. Maaaring nayuyugyug ka, pero ito isang bagay ng paghuhulma at pagpapatatag ng Diyos sa buhay mo. God is not shaking your faith, but God is shaping your faith. Inaayos ng Panginoon ang pananampalataya mo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang iyong panagtitiwala sa Kanya. Let's declare the passage. As I read the scriptures, be in the spirit of prayer. Gusto kong namnamin po ninyo ang salita ng Diyos ngayong umaga. Na siyang isang katibayan na dito magsisimula ikaw mismo. Kung mananalig ka sa Diyos, magtitiwala ka sa Diyos. If we have God, we have everything. But if we have not God, we are nothing. Kung ikaw ay nasa Diyos, nasa iyo lahat ang iyong pangangailangan. At kung ikaw'y wala sa Diyos, wala tayong magagawa. As I read the scripture in the spirit of love and the anointing of the Holy Spirit, Lord, may this word be in the spirit of your people who are listening and watching. We cannot ignore
what's the reality of life, or in life, or of life. But you have said, Lord, the Spirit of the Lord is on me. And because you anointed us, Father, preachers of the Word, minister of the Word, you and I need to be sharpened by the anointing of the Holy Spirit for almost 2 months. Shaping us. God is preparing you as a minister to preach the word of righteousness, to preach the gospel unto the uttermost part of the earth. Right after this COVID, under the will of God, God is now shaping our faith, molding, strengthening the high calling that Apostle Paul received. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me. If you are connected, if you are appointed, if you are anointed by the Lord and the Spirit of the Lord is in you, you will not affected, or neither you will not be infected of any sickness, because God has anointed you to proclaim good news to the poor. Kaya, salamat at nagkaroon ng ganitong uri. Minabuti ng Diyos that this lockdown might happen. But the word lockdown has no power in our faith. He cannot lock down the faith that we have in Jesus. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoners. Pinalalaya ka ng Panginoon sa lahat ng binangguan ng kasalanan. God is offering for you to be saved, for you to be set free under the bondage of sin, fears, anxiety, troubles, frustration, discouragement. God wants you to be set free and to give you a recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Aminin natin minsan, kahit meron tayong mga mata, bulag tayo sa katotohanan. At gusto ng Diyos na makita mo ang daan patungo sa Kanya. Walang ibang daan patungo sa langit, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, ngayon pong umaga, join us as we soak in the Spirit of God to obey. Ama, lumilikha ng langit at lupa. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawad sa maraming panahon na hindi namin binigyan ng kaluguran ng pangalan mo at nailagay sa kahihiyan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung mula sa aming labi, meron kaming Diyos pero hindi nakikita ang kapangyarihan nito sa aming puso. Ngayong umaga, Panginoon, hayaan mo kayo mga tagapakinig, especially the CCJC family from Luzon, Visayas, Mindanao, and those who are listening 1,000 miles away. I encourage you that you need to set your affection on things not on earth but on things on heaven. Continue to serve the living God. Don't be discouraged. Be not dismayed. Don't be afraid. Do not fear. And the word of encouragement, you can be content because you are under the hands of God. Matututo kang masihan anuman ang nangyayari sa buhay mo, sapagkat ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala at patnubay ng kamay ng Diyos.
Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng CCJC, saan man daw, hindi ito magiging dahilan upang ikaw at ako'y mawalan ng pag-asa. Kundi ito ang mga sandali na lalo kang magpapalalim, na lalo kang magtiwala, na lalo kang manalig at sumampalataya na ang Diyos na lumikha ng langit ay Diyos na magtatanggol sa iyo, sapagkat siya ang laging laan ang tulong sa lahat ng sandali. He is our refuge, a very present help in times of trouble. Yes, we cannot deny the fact, the reality of life. Yes, we need to face the reality, the truth, that the enemy is striving to seize, and to seize, to initiate, to insist, to attack the body of Christ. But believers in Christ, I want you to open your spirit wide and clear. God is still in control. God is still in control. Diyos pa rin ang may control ng lahat. At kung mananalig ka sa panalangin ito, sumamay ka. Ipinagdarasal po namin ang buong iglesia ng CCJC. Nasa tahanan po sila. At sa aking kapwa manggagawa, nais ko pong sabihin sa inyo, especially the CCJC family, magpapatuloy tayong ipahayag ang salita ng Diyos. Sapagkat yung Diyos na nagligtas sa atin noon, ngayon ay magliligtas pa rin sa darating na panahon. He is the same yesterday, today, and forever. Allow me to travail the following names that needs to be strengthened. A lot of people are in need of help. The world is in need of help. We pray for our dear beloved Pastor Christy Bodino and the whole entire Pasig chapter. The whole entire Alapan Imus 16 headed by Pastor Angeli Alo. The whole family of Kasaganan CCJC chapters, San Antonio headed by Bautista and the rest. Our beloved Pastor Ephraim Binuan from Neveshi. Thank the Lord for granting our prayers that these people, your chosen saint, Lord, they are protected by the blood of Jesus and the whole entire family. Lord, yung Qatar base po namin, headed by Pastor Tomel Perez and wife, and the rest of the pastors, may the blood of Jesus protect their lives, sustain everything for all the provision. Lord, we are giving our gratitude sa iyo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal mo sa buhay ng aming pastor. From Qatar, from King of Glory, San Fernando Lawinong Batnotan. Salamat sa pagpapalaya. Salamat sa kompletong kagalingan. Salamat sa ikmanan sa buhay ni Pastor Crystal at sa kanyang kabiyak at lahat ng iglesia ng KOG San Fernando Lawinong. We pray for your divine intervention as we pray, corporately pray for Pastor Eric Bautista and the whole brethren in Christ in Philippines, Phil-Out Christian Fellowship, United States of America. Our dear beloved Apostle Rodel Magaling, the founding pastor of the MCP, the Council of Elders, officers and members, and all activities upcoming. The gathering of the fivefold ministry, the vision keeper, Apostle Rodel B. Magaling, the core group, the speakers, the staff, to God be the glory production, headed by Ronel and Tina Canonisano. The Messiah Full Gospel Bishop Council of the Philippines, Apostle Rex Resurrection, the United Independent Churches of Cavite City, the CC2F, the Jesus Christ, the Way of Life, the Senior Pastor, Pastor Nono Mensurado, and the whole pastor of Jesus Christ, the Way of Life. We pray for we intercede, Lord, for our 107.7 Maayong Balita with Davao Oriental, Lupon, headed by Pastor Jesse Rosalina.
Pastor Julito, Pastor Sammy, Pastor June, Pastor Julie, and Pastor Joel Maliksi. Lord, thank you for the healing and miracles, for the complete deliverance of Pastor Joel Jacinto, Cesar Aniceto, Pastor Nelson Pry and wife, Brother Henry Sultan. Thank you, Lord, for immediate recovery, complete deliverance for Brother Pastor Ray Balindo, Raymond Kiriva. Lord, ibalik mo po ang kalusugan sa kanyang buhay. Same with Pastor Jaime Vicente, also to Brother Ronnie Ganya. Lord, amin pong ipinagdarasal sa iyo ang lahat ng mga kapatid po namin na mga iba't ibang uri ng negosyo. The Apple Black Shop, headed by Brother Wilden Lariosa. The RCPJC, Brother Roland Perillo and family. The Ideal Lodge Central Station and branches with Brother and Sister Gina. The Badua Farm Water Station, the Bonalabada Max Water Station, online tutorial, Amaranto Service with Brother Abner and Sister Rose, Anania Restaurant headed by Art and Rona Balido in Alberta, Canada, the Stamp and the Covey family, Robbie and Covey family, the Sunshine Flower Shop and Start and Store and Internet, Montessori Academy from Olongapo, Brother Ronnie Maninding, Annie Jane Metal Craft, Brother Bear Domingo, Daria Bira and Spa, Don Don, Shara Kitchen, the Lucy Vegetable Fruit and Stand, and all the way through to Ronel and Tina Merchandise or Enterprise Business. Lord, aming idinadalangin sa iyo ang mga kapatid namin na sa iba't ibang panig ng bansa. Hawakan mo po sila. Nasa paghahanap buhay, Panginoon, sa lupa, sa dagat, sa karagatan, ingatan mo po sila, Panginoon Diyos. Protect them by the precious blood of Jesus, and thank you for granting our prayers today. Lord, we pray for our dear Barangay Captain 42B. Masisipag po namin mga kapitan at mga kagawad, Armand de los Reyes and Duhul Kagawad, DSK Kagawad Tanod, Staff Administration, the Secretary, the Treasurer, and all the rest of your public servant. Barangay Captain 42A, headed by dear our Sharon Banaram, and all the Kagawad, the SK Kagawad, Tawad, Tanod, Panginoon, Staff Administration, and all the rest of the Health, Lord, Secretary and Administrator and the Auditor, Treasurer, Lord. Lord, we pray for all the Perez family, the Perez Bakery, and all the whole employees, Panginoon, Edeline Pamilota, Josie Claire Jonahan, Aliana Jamaica Jonahan, Jomar Reguto, John Mark Lipata, and Eric Prias Reyes, Marvin and Sunny from Lipa City. Panginoon, just lift up your hands to the Lord. Tayo ay nakalapit sa Diyos ngayong umaga. Umasa ka, kaibigan kapatid. Hindi tayo sinilang sa daigdig dito upang maging talunan. At kaya, kailangan magtatagumpay, ikaw at ako, dahil ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. If you truly belong to the family of God, if you are truly connected, committed, and being united with Christ, you will not be affected or infected of any sickness, because there is power in the blood of Jesus. Lord, ipagtanggol mo ang aming bansa. Tulungan mo ang aming Pangulo, ikalawang Pangulo, ang buong Senado, ang Kongreso, ang mga governors, ang mga mayors, and all the public servants, and all the cabinet members, the legislative, judicial, and even the executive. Father, I pray for your divine intervention. Nakatulad, Panginoon, ni Pablo, tinuruan mo kaming masiyahan kahit na ano ang aming kalalagayan. Because Apostle Paul believed, and because we believe also today, Father, that we can be content. We can live in the spirit of contentment because God is behind us. God is our refuge in very help in times of trouble. Father, I pray for all the ministers of the word. Get out to
prosper, season out of season. And like what Apostle Paul, George Timothy, hindi tayo ikinulong sa loob ng 2 buwan upang walang gawin. Kundi ikinulong tayo ng Diyos sapagkat yun ang marapat at mabuti upang lalo tayo magtiwala sa gagawin ng Diyos sa isang panibagong lakas katulad ng agila. We can live above the circumstances. We can fly above any situation that we are facing right now in Jesus' mighty name. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyo. Ang araw na ito, Panginoon, at salamat sa hininga. Sa lakas na meron kami at ang aming pamilyang minamahal. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang iyong mga anak ay magbalik loob sa iyo. Hanapin ang iyong mukha. Magpakumbaba, Panginoon, at humingi ng kapatawaran. Ang sabi mo, kung ang aking bayan na tinawag sa iyong pangalan ay magpapakumbaba, hahanapin ang aking katwiran, tatalikod sa kasalanan, mula doon sa langit ay pakikinggan ko ang kanilang mga panalangin, pagagalingin ko, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Panginoon, isa lang magtatanggol at magpapagaling sa lupain ng Pilipinas. At bawat sa lupain na ikaw ang minika. Lord, maraming salamat. Hindi mo kami tinawag para mapahamak, kundi tinawag mo kami para sa kaligtasan. We are called, we are chosen, we are been appointed by God unto salvation. Lord, sa araw na ito, at pinagpapala po namin ang iyong salita na gaya ng iyong pangako, ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Your word will not return void. At sino mang umangas at nananalig ay mayroong pangyayari. May nangyaring magandang balita ngayon, Panginoon, na makatutulog kami, makapagpapahinga kami kahit na anong kalalagayan. Kontento kami dahil mayroong Diyos na namakong hindi kami iiwanan at hindi kami papabayaan. Inataas namin ang aming kamay pagkilala na wala kaming magagawa kapag ikay wala sa amin. Iyo kaming basbasan at bendisyonan sa araw nito. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasalanan. Ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Ang pagpagpisa ng banal na Espiritu. Kaaliwan sa lahat ng mga nagugulihan at nalulungkot. Itiniyada namin ko lahat ng mga bagay nito na mayroong pagtitiwala at pananagumpay sa pangako ng Diyos. Siniselyo po ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you and good day. See you more of the upcoming proclaiming the good news. God bless you. God bless you. God bless you.